Punta tayo dun sa Jalan Alor Food Street. Saan pa rin kumakain dito? Hindi ko lang sure kung ano pipiliin natin. Hello guys, kamusta? Ito, magandang plano natin ngayon. Pupunta na tayo, tuloy na. Papunta na tayo ng Kuala Lumpur, Malaysia. At nasa airport tayo ngayon, Changi Airport. Dito pa rin sa Singapore. Ipapakita ko sa inyo yung mga ganda lugar doon. Yung Petronas Twin Towers, number 1. At syempre, yung iba pa. Pag kami oras mamaya, ayan. Paglapag natin doon, saktong-sakto gabi, punta tayo sa street food doon, yung sikat na kainan. Puro electronic dito. Tingnan yung mga system nila, yung mga machine. Yung pan-check-in nila, hindi mo mabilang. Ang dami doon sa kabila. Kaya hindi ka malilate dito mga tol. Napakaganda ng Singapore Changi Airport. Ito ang the best para sa akin. 3 yung terminal dito, 1, 2, tsaka 3. Doon tayo na-assign sa 3, yung airline natin. So gagamit tayo nung tinatawag nilang Skytrain dito. Parang MRT din siya, pero para lang dito sa 3 terminal ng airport. Yan. Ito departure area to, para sa terminal 2. Pag dito kayo bumili sa airport, GST free yung mga items, yung mga luxury items. Yan. Dumating na yung Skytrain. So yan guys, napag-alaman natin na delayed yung flight na mga 1 hour and 10 minutes more or less. Kaya ito maganda, makakapunta tayo dun sa Jewel Changi. May papakita ko sa inyo yung magandang fountain doon, yung sinasabi kong magandang picture spot. Tapos ito na yun, yung Jewel. Dito tayo sa second floor para makita natin na ang pagkabuo niya. Yan o. Ganda rin mga tol. Umaga or gabi, ganda parehas. Siya nga pala yung mga magta-travel ng Malaysia dyan, kesyo galing kayo ng Philippines o dito sa Singapore, kailangan yung mag-sign ng arrival card in advance para hindi na kayo matagalan. Fill up nyo na yun, tapos punta lang kayo sa website Malaysian government para tuloy-tuloy kayo sa immigration pagdating dun sa Kuala Lumpur International Airport. Tapos hihingan din kayo ng return ticket kapag Philippine passport holder kayo. Yun ang sabi sa akin nung staff ng airline kanina. Kaya mag-book na rin kayo in advance para hindi kayo mapagastos ng sobra. Pag napilitan kayo mag-book on the spot, syempre baka mas mahal yung presyo nun. Kaya ayun, at least in-inform ko lang kayo guys, para alam nyo yung requirements pagka yan nga, Philippine passport holder. Yung mga tatanungin, hindi ko alam mamaya, pero mag-prepare din kayo ng isasagot nyo. Halimbawa, yung accommodation nyo, saan ba yun? Gaano katagal? Ilan days? Kailangan alam nyo na yun, hindi yung parang hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Baka pag-isipan kayong mag-overstay o magti-TNT dun sa Malaysia. Kaya maganda, ano kayo, alert kayo pagka mga ganyan tanungan na. Kasi yung iba na offload din, may mga ganong storya. Siyempre ayaw ko mangyari sa inyo yun mga tol, kasi sayang naman yung ginastos nyo sa pamasahe, diba? Tsaka sayang yung experience sana na makapunta kayo, makapag-travel kayo sa mga ganyang hindi nyo pa napuntahan na bansa. Ano to eh, minsan nyo lang magagawa to sa buhay nyo eh. Yun ang kagandahan ng pagka-travel mga tol. Medyo magastos siya, pero ano, sulit naman kasi meron kayong babalikan ng mga gandang memories. Yung mga picture na yan, yung mga videos na yan, mga nakasave sa SD card nyo, pagtandaan nyo,
makikita nyo yung mga bansang napuntahan nyo, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Nagastusan kayo pero worth it. Na-experience nyo yung ibang culture, nakapunta kayo. Kasi yung iba nga, di ba, pangarap nila makapag roam around the world. Kahit tayo, yung isa din sa mga pangarap natin yan eh. Kung matupad yan, di ayos. Pero kung di man natin mapuntahan lahat, at least yung mga continent, South America, Russia, Southeast Asia, yan. Itong mga bansang to, Southeast Asia, North America, at least may ma-visit tayo kada continent, di ba? Mga ilang bansa man lang. Africa, yan. Yan, lahat yan. Sana makatravel tayo sa mga susunod na buwan, taon. Siyempre kasama ko kayo guys sa ating magiging journey, no? Dito na tayo sa KLIA mga tol. Ito na, meron na tayong mga nakikita mga SIM card dito kung gusto nyo bumili ano yan, tourist SIM kumbaga. Gusto nyo magpapalit ng pera, meron din doon, no? So ito, dahil hindi ko na fill upan yung sa cellphone, yung arrival card, meron dito mga computer, pwede kayo mag fill up dito. Hindi ko alam kung ba't di gumagana yung sa online sa phone ko eh. Kaya ito, pwede naman dito. Apat yung kanilang computer. Yan pala yung KLIA Express. Yun yung train na diretso na papuntang KL Central Station. Sa city yan. Pero dahil nga nag-book na tayo in advance, hindi na tayo kailangan bumili dun sa counter. Hanapin na lang natin yung platform. Lalabas muna daw tayo dito eh. Tapos bababa sa level 1 and yun na. Bilis lang daw yun, mga 20 to 30 minutes. Wala pang 30 minutes, andun na kayo sa city mula dito sa airport. Baling binayaran ko dun parang sa peso, sa pagkakaalala ko mga 600 to 700. Wala pang 700 pesos siguro, pero pag nag-grab kayo mga 900 plus kayo. Pero mas mabilis yung train eh, tsaka mas mura din kahit paano. So ito, i-scan lang natin. So ito na ang train. Ganda, parang sa Japan din, Hong Kong. Mga monitor din, tsaka linis ng mga upuan. Very comfortable siya. A few minutes later. So ito mga tol, nagkamali tayo. Kasi yung kanina bumaba yung mga nandun sa loob ng train. Pagtapos nung first stop yung sa Airport Terminal 2 ata yun. Tapos pagbaba ko, yung security dun, sabi nga ano daw, wala nang next train kasi 12:30 na eh. So sayang lang. So yan, mag-ano tayo ng Grab, magbubuk. So mga 950 pesos. Tapos parang hindi natin nagamit yung one way papunta dun sa city. Gamit yung KLIA Express. Kasi nga dahil yung time ng flight natin eh. So ayan, at least alam nyo na ano, ganun. Kailangan piliin yung flight yung medyo mas maaga. Hello? Yeah. Hi. Saruin niya. Yes. So yun mga tol, dito na tayo sa Bukit Bintang area. Papunta tayo dun sa Jalan Alor Food Street. Dito marami kayong makikita mga massage area yan, no? Dami nag-aalok kanina dun pababa ko nung Grab. Pero dito yung pinakamalaking ano, dito yung pinakamalaking street food market eh, dito sa KL. Yan, may mga restaurant din. Pero doon tayo pupunta sa mismong main street. Time check tayo, 3 AM na ngayon. Madaling araw na pero ang dami pa rin bukas dito. Kasi Sabado ngayon eh, so ganyan daw talaga dito. Mga 4 AM, pasado sila na nagsasara.
Ito rin, may mga nagtitinda ng mga bag dito. Wallet. Ayan, mga maleta yan, dami. Dami pa rin kumakain dito. Hindi ko lang sure kung ano pipiliin natin. I-order natin guys yung stir-fried beef with vegetables tsaka Chinese fried rice. Yan, hintayin lang natin habang niluluto. Dami pa rin kumakain, no? Ano nyo? Siguro hanggang ano to, 5 AM. Pero kung maaga-aga, marami pa sanang mga street food dun eh, yung mga stall. Ito na lang mga restaurant ang bukas ngayon. Pero ang dami pa rin tao talaga. May order natin mga tolo, sarap po. Sizzling talaga. Oh. Tapos ito yung fried rice. Tsaka syempre yung drinks natin yan, milk tea. Yeah, 48. So bali kinumpit ko mga tol, yung pag kinonvert to sa peso, mga 620 pesos. Pero mukhang masarap eh, kaya try natin. Perfect. Tsaka yung timpla ng mga sibuyas, green pepper. Okay. Sarap niya yung fried rice. Hindi gano'ng maalat, malasa. Lasang seafood na may sahog din na gulay. Yan, may egg din siya. Basta tayo kumain mga tol. Sarap naman, sarap yung nakain natin. Bandang gitna yun. Ito yung pinaka Jalan Nalor Street eh. Tapos bandang gitna siya. Traffic pa rin dito guys. Oh. Dami sasakyan. Oh. Ito MRT station. Sarado na. Bukit Bintang. So alam nyo pag pupunta kayo dito sa Jalan Nalor, ito dapat yung pinakamalapit na babaan yung MRT station. Okay naman dito pag kagabi mukhang safe naman. Kaya lang dapat alert kayo sa mga belongings nyo, mga cellphone nyo. Kasi may mga incident lang na nabasa ako yung pickpocket. So dapat aware lang kayo sa surroundings nila. Kahit sa namang bansa gano'n naman, hindi naman pwedeng gusto nyo yung parang sa Singapore na kahit pag-iwang kayo. Hindi naman lahat kasi katulad ng Singapore. Pero mga tao dito mabait. Ito, lakad-lakad tayo. Ito may mga taxi din. Oh. Pero mas prefer ko yung Grab eh, kasi mas bago yung kotse. Ganyan. Tsaka yun nga, fix yung rate. Ito, mga tindahan ng damit. May mga hotel rin naman na halos katabi nito eh, dito sa Bukit Bintang. Ito, hotel din. Pag nag-search lang kayo sa Agoda o kaya booking.com, search nyo yung keyword itong area na to kung gusto nyo dito. Pero pwede rin kayo magstay dun sa may Central Market. Ayan, pwede rin dun sa mismong city center. Kaya lang mahal na dun yung malapit sa KLCC, yung sa may Petronas Twin Towers. Baka mala Singapore yung rate ng hotel dun. Pero maganda kasi dun talaga yung landmark ng Malaysia. Pero budget meal, kaya marami dito. Marami kang option ng accommodation. Na-explore natin yung bawat bansa eh. So dapat talaga naglalakad tayo ng gantong oras para yung atmosphere nga. Alam niyo naman 'di ba more on Muslim ang mga religion dito. So disiplinado naman sila. Hindi sila masyadong gumagala sa gabi. Parang bawal yata uminom sa kanila eh, yun ang pagkakaalam ko. So mabait naman. Mabait ang mga kapatid natin Muslim. Yung mga kaibigan din tayo dyan eh. Laging nagdadasal sila 3 times a day yata yun kung natatandaan ko. Sa school pa namin yun nag-aalat talaga ng oras para sa pagdarasal. So yan mga tol, end ko muna ang ating vlog ngayon.
Bukas gigising tayo ng maaga-aga, tapos mag-explore tayo ng mga magagandang lugar dito sa Kuala Lumpur. So yan, maraming salamat sa inyo. Abangan nyo yung mga susunod nating mga vlog dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hanggang sa muli, nag-iisang Tigasin ng Cavite, Win Andrada.